Dahil walang kalan ang gamit sa pagluluto ni G. Marie, siga na sinisindihan niya ng lighter. Mama na mga naandan dyan pa sa una lighter. Pero ang maliit at mapanganib na lighter ang dahilan kung bakit nalapnos ang parte ng mukha, leeg at katawan ng 4 na taong gulang niyang anak na si Renz. Sabi ko sugay siya kita, mama tabang. Sige siya, nag-aso-aso na iyang sanina. Hapit na po maabot iyang diri mamo sa niya, maabot na sa may ulo niya, padulong ang sa may buhok niya, hapit na masunog. Si Renz kasi pinaglaruan ang lighter. Bisag ingon sila mga babaya kay ko, dili mo ta na ko nagigusto nga mahitabo sa akong anak. Mga magulang, i-double check kung nasaan ang mga lighter sa inyong mga tahanan. Mahigit 1 buwan na ngayong nakaratay si Renz sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Taas kamay, alsa ulo ha. Alsa. Gamay lang, gamay lang. Alsa na. Oo. Every other day, ma'am. Ang kanyang mga sugat sa dibdib, tiyan, leeg at braso, hindi pa rin tuluyang naghihilom. Babae siya no lang. Kaya tuwing ikalawang araw ito kung linisin at palitan ng benda ng nurses ng burn unit. Isa na lang. Isa na lang. Ayaw. Ang bata, hindi maiwasang mapaliyad sa sakit. Oh, lana. We install airplane splint just to limit ang mga movement po ni Renz. Isa niya, para hindi mag-worsen ang kanyang mga sugat. Hapon nitong February 5, nung si G. Marie, bigla na lang narinig ang sigaw ng anak niyang si Renz. Singgit na siya og tabang. Mama, tabang. Tapi na ko ganang napakong lang. Pagawas na ko sa iya. Nataranta na ito gumayo. Ang suot-suot na t-shirt ni Renz, nagliliyab na. Abot na sa may ulo niya, padulong ang sa may buhok niya, hapit na masunog. Nung yung time lock na gani ko. Sige po kung syagit sa iyang magulang nga, kuya, tubig, dagan sa CR. Tay ang kalayo ko ang gitanggal ang iyang sanina, tapos gi-jakita lang nako siya. Dinala ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pag-dressing na sa iya, kay among ginapungan niya nagkisi-kisi, second degree daw. Nangurog na ko, madlo kung mamatay akong ano. Kinaumagahan, namanas at lumobo na ang katawan ni Renz. Kaya minabuti na nilang dalhin si Renz sa Southern Philippines Medical Center. Naglata ba ka nang nagdako yung lawas ng upong itong nakahilak bugitan ako sa anak. Whole katawan ng patient yung apektado. Unfortunately, nagpunta yung patient sa 1 day post-injury. Hindi namin nahabol yung fluid resuscitation, which caused the conversion from the 2nd degree to the 3rd degree burn, which is the full thickness burn. Si Renz kailangang sumailalim sa tinatawag na wound debridement, sa madaling salita, para malinis ang kanyang mga sugat. Yung tinatanggal yung mga dead skin or mga dead tissues. At split thickness skin graft para mapalitan ang balat niyang sobrang nasunog. Doon sa kanyang balat, sa kanyang thigh, doon kami nagkuha or nag-harvest ng skin kung saan namin gilagay doon sa lateral area. Pero hindi ito naging madali dahil si Renz nakaranas ng mga komplikasyon. Nilagay kasi yung patient at the open ward. Expectedly, maka-acquire talaga siya ng iba't ibang klaseng bacteria. Nagka-pneumonia din ng patient 1 week post-admission. What we did, sinusiguro namin na dapat matreat muna yung patient from the infection or at least ma-startan yung antibiotic before kami mag-OR. Nitong February 17, natapos ang wound debridement kay Renz. Dito na ko sa gikuanog panit, be. Nauga na.
Higit 1 buwan ang nakalipas nung nagawa naman ang kanyang skin graft. Currently, yung patient naman nag-improve lang dahil din sa multidisciplinary team na ginawa namin for the patient. Sa ngayon, salitan sina G. Marie at Renato sa pagbabantay sa kanilang anak. Sige man na siya gilak, hindi na pangyayon cellphone. Kung na siya yung magtanaw ra, yung kalingawan. Medyo kusog-kusog na siya mukha, ma'am. Kahit sa itong dati, tuli siya, maning kamot o kaon, butangan siya o kining tubo dere sa ilong gani, ipaagi ang pagkaon niya. Pero kaloyan sa Ginoo, ma'am, ni kaon manon siya. Gawa sa ospital. Siguro mo gito yung nakita mo sa mga kasiga mo to siguro gigamit po niya. Mo to nasunog siya. Uhit niyag silhig. Modo to gidala doon niya og layo. Wala ko kabalo, ma'am, kung unsa yang sindi-sindi. Basig nagsunog siguro siya og plastic, unya nag-ana-ana siya dito sa yang sanina. Kung sila mga babaya kay ko nga na pud ako ginaano sa akong kaugalingon, ma'am. Adlaw jud ginabasan nga jud kay kung pagkainahan. Wala jud ako tutuyo jud nga ingatong mahitabo. Kung ako masisi ang asawa kay siyempre siya lang pud gud isa sa among boarding house. Tulo na kabuk akong anak. Wala pud niya ginustoy, nagislas siya gitu siya. Kung ano lang, ma'am, wala namin nagbutang lighter dito. Wala man may choice, ma'am. Luto may magaling may gamit ng lighter. Yung mga flammable na material, dapat hindi naabot ng mga bata. Gugulong-gulong ka just to stop the fire. Kung kaya mo namang nubarin mo na lang. Kailangan na talaga wash it, tap water, soap. Huwag niyong gamutin ng kahit ano, lalong-lalo na toothpaste. Dalhin niyo sa pinakamalapit na health facility. Problemado ngayon ang mag-asawa dahil parang nagsusunog daw sila ng pera sa kailangang bayaran sa ospital. 400 pesos kada araw ang sweldo ni Renato bilang tauhan sa isang poultry farm. Yun maka siya. Lulong na kasi kami nga sa utang. Wala na jud kay may ma'am. Wala jud may di mi makapalit og iyang mga reseta. Agabing ampon ako sa Ginoo nga. Wala na naitabo, wala mi naabot sa ingani nga sitwasyon. Dagdag pang sa susunod na linggo, sasailalim muli si Renz sa isa pang operasyon. May natitira pa siyang kailangang lagyan ng balat. Estimated, nasa 200,000 yung i-practice zero billing here in this institution. Pero syempre, may mga resources kasi na wala na sa hospital. Sometimes, we let them buy it outside. Para tulungan ang pamilya, ang City Social Welfare and Development Office ng Davao City nagbigay ng tulong pinansyal at groceries. Financial assistance. Estimated po is 5,000 pesos po. At saka psychosocial first aid po para sa family. Nagbigay rin ang aming team ng mga gamot at iba pang gamit sa ospital ni Renz. Dako po nagpasalamat mag-asawa, ma'am, kay sa bisag saka ano na mo problema na ano dyan po panalangin ng gihapon. Dako na kay tabang dyan sa mga, ma'am. Unta nga, nakapay maluoy sa akong anak na mo tabang. Makagawas na unta kay akong anak. Na nakaya gay niya sa grabe kasakit ng mga antos. Antuson na mo nga, antuson na mo ang kasakit po ba? Ang mga bagay na pwedeng makasunog o magliyab, siguraduhin lang pong hinding-hindi maaabot ng mga bata. Oo nga, dapat lang maglaro ang mga bata. Pero hindi ng apoy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.